'Di ba? Mga kababayan, itong si Willie Rebillame, hindi naman pala po pagsiserbisyo ang gusto niyang mangyari. Bakit? Kasi nagtatanong tayo, yung tao na yon hindi man lang niya nilapitan, hindi man lang niya kinausap, ay paano pala ang plano ni Willie Rebillame, pag siya po ay nasa Senado, pakikending-kendingin lang kayo. Alam mo kung tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Inglesan ako, ang gagawin ko, hep hep, hooray. Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo, kending-kending. Dapat may ganun na lang, masaya. Hoy, si Ray Rapol, pinagtatanggol ako. Yes po, nakita nyo naman yung sa mata ko, di ba? Yan. Oh. Kaya ako talaga ay panatiko ng mga PWD. Yung PWD na nagsisikap para, alam nyo na, hindi sila yung, ako kasi ayaw ko yung kaawaan ako eh. Hindi ko ugali yun. Kaya nga ako nagsasalamin para hindi nyo halata na ako ay ano, 'di ba? Hindi ayoko po kasi natingnan ako na may pagkukulang. Kasi unang-una, PWD ako, pero ano yung mga napasukan kong trabaho? Nagtrabaho po ako sa construction, nagtrabaho po ako as gwardiya, biruin nyo, gwardiya, nagtrabaho po ako sa call center, nagtrabaho po ako sa factory, ano pa? Nagtrabaho po ako sa kitchen, 'di ba? Dishwasher. Nagtrabaho din po ako as tawag dito sa computer cafe. 'Di ba? Pero Korean computer cafe 'yon. Tapos naging encoder din ako. Nagtrabaho din po ako as technician. Nagtrabaho din po ako mga kababayan sa isang drug pharmaceutical company. Bali 3 company 'yon. So, hindi po ako yung kagaya ng ibang tao na palamunin. Hindi po ako kagaya ng ibang tao na dahil PWD na namamalimos. Hindi rin ako kagaya ng iba dahil PWD lang, mauupo na lang sa isang lugar, tapos magmamakaawa. Hindi ganon. Kasi ako, lumalaban sa buhay. Dahil, mga kababayan, sino ba naman ang tutulong sa sarili mo kung hindi sarili mo lang? Alangan naman iaasa mo sa gobyerno ang mga bagay-bagay. Hindi pwedeng gobyerno ang lumapit sa iyo. Dapat kumilos ka dahil napakaraming tao, napakarami na ng ginagawa ng gobyerno natin. Maging isa man lang tayo sa huwaran. 'Di ba? Etong si Willie Rebillame, may anak ng tinapa. Mga kababayan, pero nyo, papanik sa Senado, ang gagawin, hindi raw siya makikipagdebate. Hindi naman ibig sabihin ng pakikipagdebate ay pakikipag-away. Ang pakikipagdebate ay pakikipagtalastasan ng may mga matitinding kaisipan, ng mga ideas. Di ba ang gusto rin niyang gawin, pakending-kendingin lang kayo. Para daw, laging masaya. Hindi pwedeng lagi lang masaya. Ang buhay ay dapat may lungkot din. Dahil yung lungkot, diyan tayo nagiging malakas. Para tayo ay sumaya. Di ba? Dakilang joke lang to si Willie. Hep-hep parade daw eh. Alam mo kung tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Inglesan ako, ang gagawin ko, hep hep, hooray. Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo, kending-kending. Dapat may ganun na lang, masaya. Kita nyo? Ang yabang, di ba? Talagang nagpe-pretend niya. Ano yung mga kasama ko sa Senado? Yabang. Kaya mga kababayan, wag nating iboto to ha. Kung may mga kakilala po kayo, mga ka-GP Natics, sabihin po natin, wag iboto si Willie Rebillame. Yung nagsabi po sa akin na mas pipiliin daw niya si Willie, mas pipiliin daw niya ang isang taong bobo kaysa doon sa matalino, dahil daw yung matalino ay nagnanakaw lang. Palagay mo, pag nakapasok to sa Senado, hindi rin magnanakaw to? Kahit 1 piso ha, tandaan niyo po yung sinabi ko,
Ang pagnanakaw para sa akin, kapag ikaw po ay sumisweldo at hindi mo ginagampanan yung trabaho mo, yan ay pagnanakaw. Bakit? Sinasayang mo yung oras. Pagnanakaw ng oras. Diba? Susweldo ka, hindi ka naman nagtatrabaho, nagpapalaki ka lang ng bayag. Or kakain-kain ka lang doon. Ang takaw-takaw mo pa. Tapos gaganong-ganong ka lang ng bigote mo. Yun po ay maliwanag, pagnanakaw yun. Kasi dapat, kaya ka sumisweldo para po pagtrabahuhan yung sinasahod mo. Pero pag ikaw sumisweldo, hindi ka nagtatrabaho, anong tawag doon? Diba? Oh. Diyos ko, di ka kikita sa Senado, Willie. Hindi, ang problema, kahit hindi kasi gumalaw itong si Willie pag nanalo, matik 320 million ay hindi, sorry, 320,000 kada buwan ang sahod. Pinakamababa ng isang senador. O di sa sahod pa rin, mga ka-GP Natics. O, sasabihin niya, hindi raw siya marunong magnakaw. Yun ay pagnanakaw. Papasok ka sa Senado, tapos wala kang gagawin. Papalaki ka ng... diba? O. sabi ni Lulu, correct, GP. Totoo naman, di ba? Di ba po? Kahit piso yan, kahit tayo nga eh. Tandaan nyo po. Di ba, ang isang trabahador, kapag kayo po ay nahuli ng boss nyo na pumipetik sa trabaho, kinakaltasan kayo, tama? Kasi alam niya, or worst to worst case situation, ang ginagawa ng boss nyo, tatanggalin pa kayo sa trabaho. Kaya lang itong mga senador, hindi naman natin pwedeng basta tanggalin yan. 'Di ba? Kaya, ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi po effective, kung ikaw po ay walang saysay, kung ikaw po ay palamunin lang, 'di ba? Diyan sa Senado, ikaw po ay isa ng magnanakaw. Pilar Wongko, kaya galit dyan ako kay Bato. Pwede din ako GP cancer PWD din ako GP, cancer victim ako. Kung alam lang nila Bato, ang hirap na mawalay sa pamilya mo para lang gumaling dito sa Germany. Sobra ang sakit at lungkot. Naku po, mga kababayan, sorry to hear that. Sad to hear. Ako po naman, Pilar Wongka, masasabi ko na swerte pa rin ako kumpara sa ibang mga PWD. Kasi ako, kahit na bugbog ako sa tawag dito, sa panlalait ng mga kapwa ko tao, 'di ba? Hindi hayop. Sa mga nung kabataan ko ay napaglabanan ko naman po 'yon. Tapos konti-konti ako po ay nag-ipon dahil yung mata ko dati ay pikit, yung isang mata ko, left eye ko, sobrang pikit na noon. Tapos nag-ipon po ako dahil nag-10 taon din ako sa call center. Nag-ipon po ako at pina-opera ko, kaya ngayon siya umayos na. Kaya lang, pag medyo puyat ako, kulang sa tulog, pumipikit pa rin siya. Nagiging kirat ang tingin sa akin. Kung nakita nyo po yung mata ni Randy Santiago, ganun din yung mata ko, kirat. Pero ang maganda sa akin, mga kababayan, yung mata ko kulay asul. Ay hindi, kulay gray pala. Napapalitan ko yung kulay. Napaayos ko siya. Kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos, ang buhay natin dito sa mundo ay maikli lang. Maikli lang. Live your life to the fullest at huwag kang manghusga ng iba dahil lahat tayo may kapansanan, di lang natin alam. Sabi ni Aloe Vera. Hindi po ako nanguhusga ha. Baka mamaya sabihin nyo, ako po yung nanguhusga. Huwag po. Hindi, ako po kasi talagang fighter ako. Hindi ako umatras sa laban. Sabi ko nga sa inyo, sa 10 taon ko sa call center, sa isang taong kagaya ko, naku, kung totoo sa inyong iba dyan, mawawalan na po ng pag-asa. Baka makita nyo namamalimos na. Pero ako, ang gusto ko, maging example ako ng mga tao na may kapansanan na wag po silang umatras, wag silang umurong sa buhay. Dapat lagi lang tayong positive at dapat, mga kababayan, optimistic at syempre, wag tayong makalimot dito sa itaas. Lagi yan. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng ganitong sitwasyon ng hindi natin kaya eh. 'Di ba? Kita nyo ngayon, mga kababayan, sa pagtsatsaga, kahit papano maalwa naman ang buhay natin.
'di ba? Dahil sa pagsisikap. Alright, so magandang gabi po, ay magandang hapon sa ating lahat mga kababayan. Magandang araw. At syempre, ngayon po ay Lunes, marami na namang balita talaga na maabangan natin. At magkita-kita po tayo sa mga susunod na live streaming at maraming salamat. Malapit na po tayo sa katotohanan. Magwa 100,000 subscriber na po tayo kay YouTube, mga kababayan. Wala po yan at baliwala yan kung wala po kayo. Kayo po ang talagang boses. Kayo din po, mga kababayan, ang heart ng channel na ito. Kung sabi ko nga, utang ko po sa inyo ang lahat. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. At salamat din po mga kababayan sa pagmamahal na inuukol nyo po sa channel na ito at sa akin na rin. Maraming salamat. Uy, Rolando Tika, Sir GP, ako po ay isa po akong PWD. Amputated po ang right leg ko at may mga maintenance po ako na tinitake. Lapo, akong family sister ko lang po ang nagpo-provide sa akin. Gumagawa po ako ng basahan at nagbabalat ng bawang. Naku po, si Rolando Tika, no? Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, hindi po dapat maging hadlang sa atin ang pagiging PWD. Maganda po 'yan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Alam niyo, tayo pa yung masasabi ko na isang charm, isang gem ng pamilya natin. Na although, despite the fact of that predicament, situation na meron tayo pa yung, 'di ba? Ganito, laging positive kung mag-isip at tayo po yung hindi sumusuko sa laban. Pagpatuloy nyo lang po yan, sir. Pasasaan ba? Ang Panginoon po ay laging nakatingin sa atin. Ang Panginoon ay laging nakasubaybay, hindi po tayo pababayaan at hindi tayo bibigyan ng mga problema, ng mga sitwasyon na hindi po yan natin kayang lusutan. It's up to you na lang kung paano mo ito ay handle. Sa akin kasi, sabi ko nga sa tagal ng existence ko dito ngayon, di ba? Habang ako ay nabubuhay, mula pagkabata, naranasan ko na lahat ng pambubuli. Kaya nga sabi ko, umaga, tanghali, merienda, gabi, pambubuli. Dumarating pa sa point na mga katrabaho ko, ginagawa ko ng kalokohan, kukuhanin yung mga account ko, tapos ipapatanggal ako sa trabaho. Pero lahat po yun, itinawag ko sa Panginoong Diyos. Hindi po niya ako pinabayaan at nandito na tayo ngayon. 'Di ba? Salamat po, Sir Rolando Tika, sa pag-share po ng ng inyong situation. Kasi hanga po ako sa mga nagsasabi po dito na sila po ay PWD. Yung hindi po nila tinatago at hindi nila kinahihiya. 'Di ba? Maging huwaran po kayo, sir. 'Di ba? Parisian na 29 Mix Vlog. Ingat po tayong lahat. Kala ko pautang po tayong lahat. Namali ako ng tingin. Parisian na 29 Mix Vlog. Sorry. Sabi ko, ingat, pautang po tayong lahat. Ingat po tayong lahat pala. Kelly, Sina Petals for me, di ko iboboto si Willie. Di siya bagay talaga sa Senado like Robin Padilla. O naman, mga kababayan. Kung gusto niyang tumulong, unahin niya muna yung maliliit na tao kagaya nito. Maraming salamat po muli. I love you all, mga ka-GP Natics.